Hi guys, welcome back to Tactical Playground. My name is Ivan. My name is Sheldon. And we're your ICS 2024 captains. And nandito tayo ngayon sa pinakabagong segment ng Tactical Playground, which is called Just a Tip. Alright, so we have 3 tips for you guys. And what we're going to talk about in this episode is basically how tactical is a tactical vest, or do you really need one? So, para sa akin, as a first time airsoft player, okay na meron kayong vest. Bakit? Kasi anything that gives you the perception of being safe makes you feel more comfortable dun sa paglalaro. As we're growing up, nakikita natin sa mga movies, laging merong some sort of vest or protection yung mga either government agencies or special forces na nakikita natin sa movies or sa mga TV shows, diba? So, unang-unang makikita mo dyan would be the vest. And sa likod nila may nakalagay na police or SWAT, yung mga ganyan. So, yeah, that's my take on that. That's one of my takes on that. Anything that gives you the perception of being safe makes you feel better about what you're doing. So, well, it's actually true na pag tinamaan kayo sa vest, mas di ba? Mas less yung damage, yung impact ng EVs sa inyo. Comparing it na pag tinamaan kayo directly sa t-shirt or sa jacket or sa bare skin, mas yun, solid talaga yun. Ramdam mo talaga yun. Kailangan natin i-flip yung pre. Oo, kailangan ko iyan. So, ikaw na magtatrabaho na. But yeah, yun. Ikaw, tingin mo. Kailangan ba siya ng newbie? You know, yun yung I guess question, ano. Actually, ngayon ko na narinig yung idea na sinabi mo na anything that gives you a sense of protection helps you play better. Good, Ano yun eh? Bomb cars. Yeah. Anong safety belt ng bomb cars? Nakaganto lang yun dito. Yeah. Nasa leeg na yun eh. Yeah. Unless may shoot mo siya as a seat belt, di ba? Pampata kasi, pero hindi ko lang bakit nag-aano ko doon. Pare, bomb cars. Bomb cars. Yeah. Pero ngayon ko narinig yun, and you know, thinking about it, ako nga, it's good advice kasi I think a lot of new players get stuck behind cover pag nag-start sila, and it's hard to have fun pag you're playing with someone experienced na alam how to keep people in cover. Yeah. It allows you to take more risk dahil nga, yun, you feel protected with it. Ngayon, pero ako kasi, explain ko ng perspective ko. Nung pumasok ako sa airsoft, student ako eh. So, parang gano'n. So, for me, I think when you're starting off, I don't think dapat priority mo yung vest. It's something that you could consider down the line. Ngayon, if nalulunod ka sa pera or like you have the money to spend naman, yeah. Kasi eventually you're gonna buy one naman talaga eh. Whatever vest that may be. Eventually you're gonna buy a vest, diba? Pero if like, you know, at the moment money's tight and you just want to play airsoft, you know, it's one of the things that you can skip for now. Ngayon, kung ikaw naman yung tipo ng player that really loves anong tawag doon? Cosplaying. Cosplaying is a good term. Yeah. For dun sa mga napapanood nyo before na mga special forces elements, like yun nga, yung mga Scout Ranger, yung Delta Force, SEALs, ano pa ba, Marines, yeah. Well, hindi naman sila special forces. Hindi sila special forces, pero medyo mas elite, I guess. Siyempre kung magko-complete kayo ng loadout ang tawag doon, yung basically what your the entire ensemble. what your idols actually wear
So from head to toe, if you're going to complete a similar loadout dun sa mga ginagaya nyo, well, kailangan nyo yung Yeah. kailangan nyo yung best. Kailangan nyo yung best. Isa pang nakikita ko dyan is, well, sa amin, I think you'd agree, the vest actually is a glorified container or receptacle for your magazine. Ah. Yeah. Yan. Definitely. Yan. Kasi kung ang role mo or ang role mo sa team, like sa team namin, may mga roles kami. Kung ang role mo sa team or ang gameplay mo as a new airsoft player is to really shoot and suppress para makaabante yung your side of the playing field, kailangan mo ng magazines. Yeah. Ngayon, you can only put so much sa pockets ng pantalon mo. Yeah. And the quickest way para makapag-reload ka is sa vest. Yeah, Diba? preparing siya. Normally kasi talaga nasa vest yan. And at the same time, you can secure your mags para hindi siya mawala. Meron mga vest na naka bungee cord, merong may flap talaga para hindi sila malalaglag. Meron din friction fit. Okay? Yeah. So, yung mga naka friction fit, yun yung pinakamabilis magtatanggal kayo ng mags. Diba? Yeah. Receptacle. Yun yung ano yun yung more practical use ng vest talaga sa airsoft. Any kind of vest, no? Kasi again, yung protection aspect very applicable sa newbies. Pero eventually as you grow with the sport, hindi ka na matamaan di ba? That's one. Pero Oo. I think the main reason is nasa Pilipinas tayo. Mainit. Yeah, unfortunately. So, balik tayo. Balikan natin yung mga panahon na nag-start pa lang tayo. The most common na vest na makikita nyo are these two. So, pinaka common would be this one. This is what they call the Sando vest. Kung mapapansin nyo yung mga kasama sa armored vehicles dito sa atin, most of them actually wear this. Actually, ko na naman yun. For some reason, meron sila nito. Although, I'm not sure kung Kevlar talaga yun or eto lang, just para may lagyan sila ng magazines. Yan, kasi nakailang beses na ako nakakita ng Talaga, mga kaya naggamit. personnel sa mga It's probably armored because- car. Ano nga siya, no? Very breathable siya. Kumpara, iba kasi talagang full waistband, cummerbund yan talaga yun sa side usually. Ito kasi strap lang, at parang na-stuck sa metal na box pag nasa tangke ka. Oh, That's probably why. So, yung sinasabi ni Sheldon is this one. Ito. Yan. That's Yeah, one. yan. Yan. So, ito yung pinaka-common na rental vest na makikita nyo. Although, meron mga matatagal na ring nag-airsoft. Although, ilan lang yan na still uses this kind of vest. Again, lalo yung mga nag-cosplay, they use this kasi meron pa rin namang ibang law enforcement personnel na Ito gamit. ganito yung gamit. Yung sinabi kong magazine retention na is similar to this one. Ito hindi siya bungee cord pero still pag naglagay kayo ng magazine diyan, hindi siya basta-basta matatanggal kasi nakaganyan siya. So pagkatatanggalin niyo yung magazine, you have to flip this on one side. Yan. Flip nyo para mahugot niyo yung magazine. Kasi ito yung sinasabi mo, sige. Yeah, ito yung cummerbund, sasabi ko. So, typically pag nakasuot siya, itsura niya something like this. So, medyo mainit. So, I see why kung bakit ang armored division ng Pilipinas wears something like this. Oo, kita. But yeah. Bakit hindi natin suot? Suot mo, pre. Ako ayoko eh. Init-init eh. Suot natin. Kaya ako pa yung malinis, visit ka. Okay. Okay. Para sa inyo to, guys. So dati,
dati, madali lang isuot to. Parang lumate yata yung vest, pre. Lumate yung vest. Sige, pre, convince yourself. Ayan. So, this is basically it. Protection sa sides on this type of vest. Yeah. Sobra. Kasi, pag tinamaan kayo sa ribs, kasayaw talaga kayo. Yeah, isa rin yun sa masakit dito. This side. Yep. Sakit. Sasayaw kayo dyan. Pakita mo yung ano sa'yo, kung gaano ka protektado. Yan ang sa kanila. Ano. Kita ba? I Yeah. hope kita. I hope kita. Pero yeah, protected siya compared dito sa isa. Mga old model na kasi ito ng vest talaga eh, di ba? Yun yun, tama. I think merong version ito na Kevlar talaga. Probably. Most likely, di ba? Most likely. Hindi Kasi na naman ano. everything in Airsoft naman, ang origins niyan sa totoong Yeah. versions eh. Very little items sa Airsoft ang hindi based sa range team. Oo. So, diba, I can put 4 mags here. Tapos, pwede pa ako mag-attach ng mga kung ano-ano. Pwede akong mag-attach ng backpack sa likod. Yeah. Kasi meron siya yung molly. Ang Molly, tawag dito yung molly webbing. molly webbing, yan. So, may nilulusot na fabric dito. Canvas na fabric, no? Parang ganun eh. Yeah, Oo. dito. And usually may velcro or may button. Mm. Talaga mo lagay. If gusto niya maglagay ng extra mag pouches, pwede. Or any other things. Before, nung ganito gamit ko, yung pistol holster ko nandito. Kasi, yun nga, may molly webbing pa rin dito. And kung dito ko siya ilalagay kasi right hand dominant ako. Kung dito ko siya ilalagay, masyado mataas. Of course. It's hard for me to get my pistol pagka dito sa side na to. So, dito siya para pag nag-transition ako from my rifle, pistol, yan, ganun. Sa kanya, ito may pouch dito. Admin pouch. Usually tawag na dito. Well, For kangaroo board. kangaroo pa. I think yung kangaroo yun dito. Okay. Tapos ito admin pouch. Whatever it's called, useful siya for storing things. Maybe BB loader or Cellphone. But cellphone's usually wallet, pero I don't recommend na dalhin mo sa game site yung cellphone mo. Kasi pag na-shootout yan. Yep. Yeah. Pag pumasok ka sa mga Milsim events, usually you typically see players na nalagay nila yung mga maps nila dito. There's infinite use for them. It's always good to have admin pouch, something like that, storage na open. So, yun yung mga features that you might want to look into pag kukuha kayo ng vest. Isa pang nakita kong hindi naman advantage but design difference nitong dalawang to. Meron siyang strap dito sa likod. This one. Yeah. Yan. So, kung ang scenario or the rules of the site says na pag na-down kayo, na-hit kayo, the only person who can revive you is the medic. And pwede kayong bitbitin ng medic. Ito yung silbi niya. Yeah. Pwede kayong atakin dyan kasi hawak kayo ng isang kamay ng medic, and at the same time the medic can protect his or herself. Diba? Yeah. That is kung matibay pa yung vest. Yeah, yun yung I guess yun yung doon papasok din yung quality ng vest na bibilin mo. I don't necessarily trust yung strap na yan. Alam mo ba tawag nila dyan? I'd rather pull it here. Dito. Dito. If alam mo na high quality naman yung vest na yon, should be fine. Pero kung hindi, kung alam mo like it's a cheap replica, be careful. Lalo na if di mo kalala yung tao kasi mamaya mapabayad ka pa ng vest. Okay lang. Yeah. Pero ano ba tawag nila dyan? Yun sa strap na yan sa military. Hindi ko alam. May slang sila dyan eh. Hindi kasi pwede sabihin pero it's basically beach strap. Gets mo? Okay. Yeah. Makes sense. Pero Anyway. even sa military, at real military, yan ang purpose nun. Mm. Just so they can drag a wounded faster. Pero, I guess,
magre-recommend ba tayo sa kanila ng mga ng mga vest? I wouldn't recommend a particular vest, but a particular model. I'd go with kung saan kayo mas comfortable. Yeah. Kasi una sa lahat, yun nga, nasa Pilipinas tayo, mainit. Yeah. Mainit. Eto, after a while, Overheat init ka. nito, promise. Yes, overheat Mainit ka. siya. So, not unless sasanayin nyo talaga yung sarili nyo na suot to for the whole day, okay lang, walang problema. Yeah. So, ang number one sa akin dyan, comfort. 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 Yeah, okay. Fair. Ako, I guess, well, not to recommend any particular model din, ano. Pero, sa price, you might see sa mga online shops na meron iba na mga 3,000, maybe 5,000. And, okay yun. Okay yung mga brands na yun. Like, it's quality talaga. Pero, you could get away with cheap vests. Ako pre. Because yung sa akin, like yung JPC ko, what I use is a JPC, a jumpable plate carrier. It's been with me since I started Airsoft. And I think yesterday, 5 years ago? 5 years ago. 5 years ago? O sige, update kita. Meron player sa, he's a new player, although nag-real steal siya. Naglaro sa atin sa Yeah. sa Dabar Cards. Binili niya yung vest niya, JPC vest niya sa online seller, well, online platform. Salamat Shami. So nakita ko yung vest niya, JPC style, Oo. pero pare sobrang flimsy. Sobrang flimsy. Magkano yun nakuha? What was the price? 700? 400, 700. 400, yeah. Parang yun yung price range. Kasi, I would suggest kung ganun, dun kayo magpa-purchase. Check the reviews. Check Yeah, nyo yung check the pictures. reviews. Kung merong pictures, better. Yeah. Kasi yun nga, etong mga to, these guys have been battle tested tried and tested for na to. years na. Kasi ito yung mga rental vests namin. Yeah. Matagal bago sila Yeah. masira. Yung nakita ko dun sa new player namin, iba, yung ganun lang, yung hatak, baka matanggal eh. Talaga? Oo. Well, yeah. I guess be careful then. Like, do your due diligence pag mag-order online. Pero ako, at least from my experience, pinagsilbihan ako nun for like 5 years, I think. Yung ganito mo boy pa. Yeah. Oh, Yung sa akin. may backpack sa likod. Boy Yung gamit ko, yung JPC, that's my first vest. Hanggang ngayon, yun pa rin yung gamit ko. Talaga? Yeah, hindi siya bumibigay. For me, of course, I guess, ang isang caveat dyan is, kailangan mo din siya pagkagastusan along the way. Kasi, hindi siya outright nasira for me. Pero there were things na nakita ko na, kailangan ko ng, lagyan ng supports, pagpatibay, or things like that. Or additional mag pouches. Additional mouth pouches, or like, bumili ako ng back panel for it and all that. Pero, for 5 years, nagsilbi. And, yesterday lang, nung naglaro kami dito, doon lang siya bumigay. And even then, it's repairable. Yeah. Do your due diligence sa online platforms. Pero cheap vests, lalo na if kaya mo if handy ka naman with like repairing things, will serve you. I think for cheap vests, make sure lang siguro yung material that's used. Yung masyadong shiny na kasi ba? Yeah. Fake na Verdura fabric. Yeah. Ano talaga? Flimsy, sobrang Yeah. flimsy. It doesn't even hold the shape. Ayos. Talaga. Kaya, yun. Tama. Research. Yeah. But you can get away with cheap. Totoo naman. Kasi yung ganito ko, alam ko, bili ko dun is like 700 pesos. 700. Yeah, ganun din sa akin. 700. Recto Quiapo Gaming yun. So, yun. Yeah, also good place. Recto Oo, or totoo. Krame. Krame. Yeah. Good place to look for those things. Expect sa Krame, expect na medyo expensive. Hindi naman expensive, pero higher price yung mga bibili mo. Pero, good thing about it, unlike sa online, makikita mo. Maawakan mo. Mahawakan mo, mas fit mo siya. You know kung para sa'yo siya or hindi. Yeah. Okay yun. Kung kaya nyong ma-fit,
most of the shops naman pumapayag eh. They'll teach you how to wear it. Mas maganda. Kasi that way, ma-assess nyo, initial fitting pa lang, ma-assess nyo na yung comfort level. Tulad yun, gusto ko nang tanggalin to kasi mainit na. Hindi, pre, sinuot mo, panindigan mo yan. Damay mo ako dito, ha? Mainit na. Napawisan na ako. So, wala pa. Nakaupo lang tayo dito. Nagkakwentuhan lang tayo. Pero, Kwentuhan lang, pamainit. pero pinapawisan ako. Yeah. So, yan. Research. Yan, comfort level. ano Yeah. pa. Yung forma factor. Forma factor, depende sa inyo eh. Depende Sa- sa'yo if you, what sa you really amin, want. Hindi masyado eh. Hindi masyado. Kasi ang... Sa'yo. Sa akin lalo. Kasi Sa akin, habol ko oo. ang habol ko sa kanya is lalagyan ng magazine eh. That's Yeah. it. Tsaka support sa likod ko. Kasi nga, meron akong slip disc. So, yun yung mas importante sa akin. Kung supported yung likod ko, tapos may lalagyan ako ng magazine at least 6. Yeah. Dual mag pouch, tatlo. Tapos I can do my reloads faster. Yeah. Okay na ako dun. Yeah. Okay na. Ikaw, maporma ka. Yeah, ako medyo maporma ako pagdating sa airsoft. Oo. Yeah, kasi ako personally umabot na ako sa stage na I think pagdating sa airsoft, mas practical talaga ang mga chest rigs. Chest rigs is a different type of vest. Mhm. Ay sila naman yung in real steel, sila yung walang armor, walang Kevlar. They're just there to basically load bearing. Yeah. Hold your mags. Hold your mags, stop. ano. So, lahat to, most chest rigs sorry, wala akong example right now. Pero, ito lang. Siguro Diba? mag-flash na lang ako ng picture ng chest. Yeah, maybe, yeah. Ah. Pero, yun nga, that's usually wala silang back panel. So, katulad yan, nagreklamo sa init. And sa Pilipinas tayo, ang init, diba? Oo. Pag naka-chest rig ka, it's less, diba? And, less things sa katawan mo, mas matagal ka makaka-perform sa field. Mas matagal ka makaka-operate. So, nandun ako sa stage na feeling ko mas practical ang chest rig. Pero up until this point, iba yung chest rig. Kasi I just really like the look of JPCs. Parang ang special forces kasi talaga tingnan ng JPC. Naalala ko yung isang ka-team namin, si Kurag. Nung first time niyang kasi nakaganto lang din siya before eh. Parang similar vest na fully padded. Nung first time niyang nag-chest rig dito sa Camp Conquer, sabi niya, pare para akong nakaupay. Kasi nga ang lamig. Tapos ever since, chest rig na siya all throughout. Kasi nga, based sa gameplay niya, malikot siya eh. Mabilis magtatakbo, mabilis pumuesto sa barriers. So, yeah, that's something that they should consider also. Like, mobility and yung gameplay nyo wouldn't match yung gameplay. Yeah. I guess we could in another video pwede na pag-usapan yung different types. Kung gusto mo discuss na dito. Hindi, mas maganda siguro meron tayong dalang sa kampo. Yeah, We'll go to a more in-depth na discussion about vests pag nakuha namin karamihan ng common na makikita nyo sa field. And probably show our own as well, no? Actually, they can comment you guys can comment or send pwede mo send a picture Sa YouTube. Ayun ko lang, baka bago na ngayon. Pero you can comment down below anong vest yung gamit nyo, if it's purely for airsoft or you're using the real deal stuff. Yeah. It doesn't actually really, that just doesn't matter. Again, kung ano yung gusto nyo, what's comfortable for you, ano yung kaya nyong i-purchase, Yeah. no worries. So, on our end, walang problema dun. Yeah. As long as maayos kayo maglaro. Yeah. And some people, hindi talaga nag-vest eh. May mga... Yeah. Lalo yung isang category ng airsoft which is speedball. Yeah. Yeah. Sila, ang bandolier. Usually, Lalagyan lang talaga ng sometimes magazine. nga, pistol, belt lang eh. Oh, tapos mag-pouches Mag-pouches, na. yeah. That's it. Kasi they really have to run Yeah. fast. So, Yeah. I guess isang caveat before you purchase a vest play first ng maybe nakaganto. naka-rental muna. Para matry nyo. And then see what you want from it. Yung forma or like the practical aspects and all that. Pero I think to answer the question,
do you really need a vest to start? No, pero it's cool to have one. And may practical uses din siya. Yeah. Yeah, sa akin, it's a yes. You really need to have one at first. Yeah. At first. Valid. Kasi yun nga, as you go along, magbabago yung taste nyo eh. Magbabago yung taste nyo Yeah. sa gear, sa equipment. Yan, magbabago yan eh. Siguro, you gotta have one and then hone your skills. So, as you go along, nag-i-improve na tumataas na yung skill level nyo and nag-iiba na yung taste nyo sa gamit. Meron kayong gustong kopyahin na special forces element. Yun. Ano lang, yung factor lang na it makes you feel safe. Yeah. It would really help you as a first timer na maglaro. Yeah. Yun. I agree din naman. Yeah. Laki aspect nun eh. Mas mag-i-enjoy ka rin talaga eh. If may onting level of security. Tsaka Yeah. this is not something na you see every day sa labas. Yeah. Diba? So pagka nag-post kayo ng pictures sa social media ng naka-vest, naka-mask, and then meron kayong airsoft, syempre magugulat yung mga friends nyo. Oo. Maybe susunod yun na game, kasama nyo sila, ganyan. Diba? So, Hindi pre, ang initial reaction yan pre. Namundok ka na ba? na-recruit ka na ba? Nalikot ka na ba? Yeah. Hindi naman. Sa akin legit yan eh. Talaga? Oo pre. Hindi. It didn't help kasi ang suot ko noon was like, di ba na-mention before na yung ROTC. uniform, di ba? Tapos, CME yan eh. I played sa CME noon. Ang nirenta, tapos nagrental lang ako. Ang kinuha kong rental unit, AK na wood furniture pa. So, tas galing pandemic, may lahat tayo long hair and everything. So, yung initial reaction ng tao was, Nabunto ka na. namundok ka na ba? Ako yun, sa amin hindi kasi kasama ko si Ned dun sa picture. Okay. Diba? Ano lang, sakto lang. Parang mga friends namin na-weirdoan lang. Yeah. Pero sanay na sila. Been doing this for a while. So. Sa akin rin naman, medyo nasanay na yung mga tropa ko sa Facebook at sa Instagram na parang, okay, weirdo lang to na may cosplay. So yun. Thank you so much, Sheldon, for your insights. And we hope na meron kayong natutunan dito sa episode na to. And again, one step closer to becoming an airsoft player. We hope to see you in the field. If you do have any questions, send us a message, and please like and follow us on Facebook, and subscribe to our YouTube channel na rin. Comment down below if you have any other questions, and like I said, dito kami para sagutin yung mga tanong nyo. And that's it. Again, my name is Ivan. My name is Sheldon. And we're your 2024 ICS captains. Always remember to stay safe. See you guys in the field. And stay practical. Tactical. Alright. It's a wrap.